Ngayon naman, puntahan natin yung isa nating baka na si Bitang. Tingnan natin kung malaki na ba yung tiyan niya. Mula sa pagkasta, lagpas 3 buwan na po. So, hanapin natin kung nasaan nilagay ni Bro. Doon lang oh. Diyan pala si Bro na kuha ng kumpay sa lupa na inupahan natin. Maraming balahibo dito mga kaprobinsya oh. Balahibo ng pabo. Kinain to ng aso. Pero sinabihan na namin yung may-ari na talian yung aso nila. Sana talian na nila. Si Bitang oh. Malaki na yung tiyan niya mga kaprobinsya oh. Tapos tumaba na siya. Nanay po siya ni Marites. So 3 buwan. Mula sa pagkasa sa kanya. Pero yung nakasa sa kanya, si Bitas lang. January siya nakasahan. Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre. By October, mga anak po siya. Sabay po siya ni Quinay. So sa ngayon, 4 sa ating mga baka na positive na buntis. Yung matapang nating baka, Quinay, si Batang at si Bitang. Kahit hindi namin siya napacheck mga kaprobinsya, pero siya po ay kuana, gatasan na ba, inahin na. So sa tingin pa lang namin parang kumbisido na kami na siya ay buntis. Pero kung sakaling may time na makapunta dito yung technician, pwede tayo manigurado. Pwede natin siya ipacheck. Hindi lang tayo lumapit ng gusto kay Bitang. Nanuwag yan. Dati po nung nabili natin sa mga kaprobinsya, napakapayat po niya. At nabili lang natin siya sa halaga na 30,000. 30,000. Kasi payat siya. Pero nung dumating sa dito, siya po yung baka natin na pinakamagandang baka, or parang Brahma na yung tawag dito sa amin. Kasi sa mga panahon na yan, hindi pa natin nabili yung mga baka natin na galing sa Batangas. Pero nang dumating yung mga baka natin na galing sa Batangas, uy, nagmukhang native si Bitang. Dahil sa taas ng tindig ng ating mga baka na galing sa Batangas. Lalo na si Batang. Malakas siyang kumain ng damo, kaya napaka dali lang patabain yung baka mga kaprobinsya. Yung baka na medyo maedad na or inahin na, malakas siyang kumain. Walang pili sila sa pagkain, katulad sa kanya. Kahit hindi siya pinakain ng maraming kupramil, paminsan-minsan lang siya binigyan ng kupramil pag madala siya dun sa kubo. Puro damo lang, pero yung katawan niya hindi naman payat. At yung baka basta mabuntis na, oops, patay na taron ano. Oops. Yan po ang sinasabi ko. Yung baka basta mabuntis, tumaba din yung katawan. Kahit upgraded lang yung baka natin na si Bitang, pero maganda naman yung anak niya. Ilang beses na po siya ng anak, siguro nasa mga 5 na. Kung sakaling mga anak siya ngayon, pang-6 na. Pero alagaan lang natin siya kahit may edad na siya, hanggang hindi na siya mga anak, hanggang malanday na ba. Pero kung palagi lang siya mga anak, tapos bigyan lang tayo niya palagi ng magandang klaseng baka, alagaan pa rin natin siya dito. Galit si Bitang sa aso natin na si Mateo. Ang swerte tayo kay Bitang kasi alam po natin yung history niya. Maganda bumili ng inahing baka basta alam natin yung history. Basta kung pang-alagain ba. Kasi yung inahin na baka pag ano sa stockyard, mura lang yan. Hindi yan masyadong mahal.
kadalasan po yung mga dinala sa stockyard yung presyo nakabase na sa kanyang laki, hindi na siya pang-alagain yung presyo. Kaya maganda sana, pero may disadvantage kasi may mga ibang baka na inay na ibinta dahil may issue na. Pero ako ngayon dito, tigil muna tayo sa pagbili ng mga baka na pang-alagain dito sa ating area, kasi marami naman tayong mga babaeng baka dyan na expected natin manak this year sa katapusan ng taon. Doon lang tayo magkuha ng para materials, lalo na yung mga napaiay natin. Kung sakaling babae yung mga anak nila, gawin natin materials dito. At saka yung mga lalaki nating baka dyan, sakto yan na next year pwede na yang ibinta, may mga kapalit na sa kanila. Si Basya medyo native lang yan, pero magaling naman siya mag-alaga ng anak. Suldanon po kayo. Try natin ngayon kung mabuntis ba yung mga baka natin na si Basya at yung pula na baka. Ngayon lang tayo nakatry na kahit hindi pa nawala yung mga anak nila, naglandi agad. Sana po mabuntis lang sila. Kasi kung ganyan lahat yung mga baka natin, kahit lagpas isang buwan pa lang yung anak nila, tapos maglandi na sila at saka mabuntis, napakadali lang or napakabilis lang dumami sa ating mga alaga. Dati si Basya hindi naman ganon, or hindi lang siya nabantayan siguro. Yan po ang importante mga kaprobinsya, pag may mga baka tayo na may mga anak, kailangan na i-monitor palagi. Kasi pag hindi natin mapansin na naglandi na pala sila, sayang yung panahon. Sa ngayon po, ang balak po natin, magpaparami tayo ng maraming babaeng baka. Kasi sa tingin ko po, mas maganda yung mga babaeng baka, alagaan natin basta marami. Para mag-breed lang tayo ba? Mag-breeding. Kung mga magandang klase yung baka natin, hindi tayo mahirapan na ibinta. Yung mga bagong walay pa lang. Tapos kung bagong walay pala yung ibinta natin, hindi po malaki yung gastos sa feeds. At saka kung magpatining tayo, hindi na tayo kailangan pang bumili doon sa stockyard na sa presyo na mahal. Kasi pag bibili tayo ng mga bagong walay pa lang, may nagtanong sa atin, yung isa sa ating mga silent viewers, matagal na po na silent viewers natin, siguro palagi lang siya nanonood sa atin, watching from Dumaguete. Nagtanong siya kung magkano ba yung presyo ng baka na magandang klase. Pag magandang klase, yung presyo mga kaprobinsya nasa 35 to 45. Yun po ang presyo, basta magandang klase. Lalo na pag lalaki, medyo mahal yung lalaki compare sa babae. Dati po napatanong ako sa papa ko kung bakit mas mahal yung lalaki compare sa babae. Ang sagot niya, yung baka daw na babae sa loob ng isang taon, hindi yan maibinta sa halaga ng mga 80,000. Depende sa laki na ba kung mabili natin. Sa loob ng isang taon, mura lang yung abutin. Kasi pag ibinta natin, pangkatay na yung sistema. Ngayon po dahil sa Facebook, dahil sa YouTube, nauso na po ng gusto yung pag-alaga ng livestock. Pinuntahan po natin si Jin dito mga kaprobinsya, oh. At si Brod, pag magtanong tayo sa kanya kung kailan siya manganak, ayun ang sumagot. Kasi hanggang ngayon hindi pa siya nanganak. Pero yung tiyan niya malaki at yung didi niya malaki na rin. Yung ari niya medyo namagat na din. Kaya palagi lang namin sinasabi na malapit na itong manganak. Wala kaming ibang magawa kundi maghintay kung kailan lumabas yung kanyang anak. Kung hindi lang sana malaki yung didi niya, siguro sumuko na kami sa kakahintay ni Jin. Pero dahil may mga palatandaan po na siya buntis, hintay lang. Pero nung una mga kaprobinsya, inakala na namin na manganak na siya kasi may mga lumabas na sa kanyang ari. Pero hindi pa rin siya nanganak. Nung umuwi ako sa Baes, palagi ko nagtanong sa ating mga kasama dito kung nanganak na ba si Jin. Pero hindi pa rin hanggang ngayon. Dati po may kalabaw tayo na si Kara. Hindi namin namalayan na nanganak na o hindi namin nabantayan. Si Jin na binantayan namin ng husto, inaabangan namin. Nagpa-trailing. Pang-5 si Jin sa ating mga baka dito na positive na buntis. Hindi kasama si Basya at yung baka natin na pula.
At yung isa natin puti na baka. Yan. Yan po ang akin na Jin. Baga na kayo. Sige na yung hapit. Sana po magandang klase yung anak ni Jin. Yan na po ang palagi natin sinasabi sa ngayon. Sana magandang klase. Si Jin, masahan po sa paghila ng karosa at pag-araro. Kung mag-araro dito, basta si Brod yung mag-araro, si Jin agad yung gamitin niya. Ayaw yung gumamit sa iba nating kalabaw. Yung ari niya, oh. Kubag na kayo. Good luck, Jin. Sana bigyan mo kami ng magandang klaseng kalabaw. Dinala po natin yung ating aso, oh, para makalakad-lakad siya ba. Hindi lang natin pinakawalan. Kasi kahit saan siya magpunta, pagpakawalan natin. Pero sanay naman sila sa lali. Sanay silang i-walking natin. Dati po doon sa Ayungon, palagi tayong nag-walking kasama ng ating aso. Si Mateo at si Punor. Pero si Punor hindi po binalad, may edad na. Tumaliwan na si Punor. So si Mateo na lang ang natira. At si Bingo. Si Bingo po napakataba na ni Bingo. Yung mga baka natin na babae, oh, pinakain ng napier. Napier po yung ibinigay. Inarbis yung napier para hindi magulangan ng husto. Yan. 5 po yung andito. May isa pa dyan na kulungan na bakante. Pwede ilagay dyan si Martes kung sakaling may ibang baka naman na mga anak. Pero matagal pa. Mga ilang buwan pa bago mga anak yung isa nating baka dyan na medyo matapang. Pero yung tiyan niya maliit lang. Kung hindi pa natin yan napacheck, hindi pa natin yan napadukot, siguro hindi namin maisip na siya ay buntis dahil sa liit ng kanyang tiyan. Sa ngayon po, ang palagi naming minonitor yung baka natin na galing sa dawis. Kasi napa-EI na po natin siya. 2 bisis pa natin siya napa-EI. At nakasahan siya ng 1 bisis. Hindi siya nabuntis. Siya sana yung pinakahuling nakasahan ni Pogi kung nabuntis pa siya. Pero hindi siya nabuntis. Malaki na sana yung tiyan niya kung nabuntis pa siya sa mga time na nakasahan siya ni Pogi. Ang maganda po sa baka ng mga dumalaga, kailangan na sila na palabasin paminsan-minsan doon sa kailang kulungan. Kasi malalaman natin kung naglandi ba sila or hindi. Kasi yung baka na naglandi, pag siya ay silent hitter, kinastahan niya yung kapwa niya baka. So, yan po ang ating gagawin sa kanya. Palabasin natin silang dalawa, si Marimar at yung baka natin na dumalaga na galing sa dawis. Itong si Queen ay, 2 beses po natin yan pinadukot at positive. So, kampante na tayo sa kanya. Yung isa nating baka dyan na malapit ng mga anak, 2 months from now, mga anak na siya. Kaya kami po, inaabangan namin. Kasi maliit lang yung siya niya. Baka napakalit lang din yung kanyang anak. Tatlo sa ating mga baka dito ngayon ang nakasahan ni Bitas. Si Bitang, si Quinay, at yung baka natin na galing sa Panyaburan na malapit ng mga anak. Pero si Quinay, malaki yung tiyan niya. Sabi ng technician, malaking baka daw. Kasi sa loob pa lang ng 3 buwan, yung nadukot niya malaki na daw. So sana, kahit si Bitas lang yung kasta, maganda pa rin ang resulta. Sana lang. Sa ngayon po, bali 4 sa ating mga baka ang naiay. Pero isa pala yung na-declare natin na positive ng buntis. Pero pag umabot na sila ng 3 buwan mula sa pag-EI sa kanila, ipacheck mo natin para may peace of mind tayo sa ating mga alaga. Si Martes yung hinihintay namin dito na maglandi. Para kung sakaling maglandi siya ulit, ipa-EI lang natin.
I-try lang natin kung ano ang magiging resulta sa kanyang anak. Anak po siya ni Basya. Medyo native lang si Basya. Slimer mga kaprobinsya, mukhang hindi maasahan siya. Hindi siya maasahan na kumasta. Yan po ang napapansin namin sa kanya. Kasi nung pinalabas namin siya sa mga nakarang araw, paika-ika siya maglakad. Paano pa kaya pagpakasahin natin? Hindi katulad ba sa ating bakal na si Bitas na agresibong agresibo. Ito pong si Batang, kung sakaling lalaki yung anak niya, alagaan na natin. Gawin natin taga-kasa dito. Siya lang po yung pag-aasa natin dito na magkaroon tayo ng magandang klaseng baka na taga-kasta. Kung sakaling babae, pang materialis. Yung kaibigan natin, yung baka niya na bagong walay pa lang, naibinta niya agad sa halaga na 45,000. Goods na yan, kahit mga 8 buwan. Tapos 45,000 yung halaga, pwede na yan. Sa tingin ko po mga kaprobinsya, kaya po natin ito mag-alaga ng 20 heads na babae. Depende lang sa kulungan natin. Doon sa kabila, bali 4 doon. Pwede tayo maglagay doon ng 8 babae. Dito 5, dito 6, so 14. Kaya po natin na mag-alaga ng mga babae na 20 heads. Hanggang dyan lang tayo. Yan po ang pangarap natin next year. Umabot na sa 20 heads yung mga babaeng baka dito. Kahit may 2 lang tayo ng mga lalaki. Sa ngayon po, yung mga babae natin, nasa kuan pa. Pang siyam si Marites. Tapos, may 5 tayo na mga lalaki na mga Toryo. At 2 na mga bata pa, si Rigor at yung si Junior Pogo. Sana po mag-success tayo sa ating mga breeding dito ng mga baka, mga kaprobinsya. Kung sakaling mag-success tayo, i-post lang natin sa FB kung may mga for sale tayo na baka. Hindi naman natin kayang alagaan lahat kung sakaling mga anak silang lahat. Tapos hindi tayo magbinta. Kailangan po natin ibinta yung mga baka natin. Lalo na pag mga nasa mga 7 hanggang 8 buwan. Basta, kumpleto na yung sinasabi ko po na 20 heads na mga inahin o mga babaeng baka. Yung aming kalabaw na si Rambo, oh. Mukhang nagsawa na siya sa napier, oh. Ito si Rambo pag lumaki to, mas malakas siya compare kay Bugoy. Yan po ang sa tingin namin. Kasi maganda yung kuko niya. Hindi katulad sa kuko ni Bugoy na gahapla sa yuta ba. Lapad kayo. At proven attested po namin yan, yung mga ganyang na kuko. Katulad sa kuko ni Jin na may lakas sila pag pahilain ng karosa. Nungay ka na ko? Tuntuon na ka ha. Laro lang to sa kanya, oh. Ayag mulong malito. Musalik-salik, John. Kaya pag may mga alaga tayo, hindi tayo magkumpiyansa. Buti lang si Bugoy naka-recover nung namayat siya. Namayat siya noong una kasi nanibago siya dito sa ating area. Tapos pinahila namin ng karosa araw-araw. Nasalot siya. Pero ang ginawa lang namin, pinorga namin siya mga kaprobinsya. Tapos pinapahinga sa pagtrabaho. Hindi niya kinain yung napir, oh. Mas pinili niya yung damo. Ang maganda talaga mga kaprobinsya pag kumain sila ng mga kupramil. May supplement sila ba. Yun din ang ginawa natin ni Palo. Pinorga lang natin. Paminsan-minsan lang natin sila purgahin. Basta sa tingin natin na mahina silang kumain. Yun lang. Pero pag sa tingin namin na malakas kumain tapos tumaba naman yung katawan, hindi na kami nagpurga. Disclaimer lang po, yung sinasabi ko base lang yan sa ating karanasan dito sa pag-alaga, or yan lang po ang style natin. Kasi
marami namang nag-alaga ng hayop. May iba't ibang estilo sa pag-alaga. Yung sinasabi ko ngayon, sa akin lang yan. Yan lang po ang ating estilo sa pag-alaga ng hayop. Yung mga kambing natin dito, oh. Dito agad sila pumunta sa mga bulaklak. Maraming pagkain doon, pero uy. Uy. Hindi naman sila pumunta doon sa ating mga napier. Napakaraming pagkain doon. Maraming napier doon, pero mas gusto pa lang kainin yung bulaklak. Diyan. Yung apat natin ng kambing, hindi tayo nag-apply ng gatas dyan na commercial. Doon lang sila umasa sa gatas ng kailang nanay. Pero nabuhay naman silang apat. Isa lang yung bansot. Tapos mabuhay na yan kasi malakas ang kumain ng damo. Wala nang problema yan. Sa mga nakarang video po namin, nag-harvest kami dito ng tilapia at saka nag-harvest din kami ng crayfish. Medyo marami yung crayfish na na-harvest natin dito. Tapos may nakita tayo ng mga crayfish na may itlog. Ibinalik na natin sa pan. At nagtaka kami nung una kung bakit hindi dumami ng gusto yung mga crayfish natin. At pag sila yung mag-itlog, napakarami naman yung itlog nila. At may mga bullfrog kami na nahuli, na discovery po namin na yung mga bullfrog, yung kinain nila yung mga crayfish. So kaya pala hindi dumami yung mga crayfish natin dito, kasi may mga predator. Inakala po namin noong una na okay lang, walang predator yung mga crayfish, pero meron pala yung mga bullfrog. Doon sa tiyan ng bullfrog na kuha yung mga crayfish, buhay pa nga yung isa. Kaya ang ginawa namin dito, yan po, nilagyan namin ng mga tangkay ng niyog, tapos dagdagan pa namin yan para may mataguan yung mga crayfish or mga krillings. Kahit ganito na kalaki, oh, kaya pang kainin ng bullfrog kasi mga malalaki yung bullfrog dito. Nagtaka kami kung bakit hindi masyadong marami yung mga crayfish dito. Napakarami sana mga krillings kami na nakita, pero kung wala silang mataguan, tapos araw-araw may bullfrog dito, maliit pa rin ang porsyento na makasurvive sa ating mga krillings, kasi may mga bullfrog na nakatira dito. Kaya pala mga malaki yung bullfrog dito na makita namin paminsan-minsan. At napakahirap nilang hulihin, mga kaprobinsya. Noong una ang dumami dito sa aming pond, yung kulay green na palaka. At nabawasan po namin sila, binaril namin. At ngayon may mga bullfrog naman na mga malalaki. Dito rin, lagyan din namin to ng mga tangkay ng niyog. Hindi pa namin to nalagyan. Kasi dito, marami kaming mga maliliit na nakita, pero ilan lang yung malaki. Kasi kinain pala yung mga krillings na mga bullfrog. So kahit marami tayong mga krillings na makita, ang problema pag araw-araw nag-harvest yung mga bullfrog, kahit tig-isa lang, tapos may 10 heads na bullfrog, araw-araw makakuha sila ng 10 sa loob ng isang buwan, napakarami nilang makuha. So yan po ang gagawin natin dito, lagyan ng mga tangkay ng niyog. Kasi nung tinignan namin sa may mga bato, doon nakatago yung mga krillings. Pero kung may mga tangkay ng niyog yan sa ilalim, so malaki ang posibilidad na hindi mahuli lahat ng bullfrog yung mga krillings natin, kasi andun sila sa ilalim ng niyog sa mga tangkay nila. Tapos yung mga damo na dyan, linisan yan para walang matirahan yung mga bullfrog. Yung bullfrog, mga kaprobinsya, masarap sana yan kainin, pero kakaunti lang yan dito sa amin. Tapos sila pa yung predator sa ating mga crayfish dito. So kailangan namin silang puksain para sa sunod ng harvest makaharvest ng marami. Yung ating alaga unggoy, mga kaprobinsya, ilagay namin siya sa bago niyang tahanan. Dito namin sila lagay, oh. Pero ang iniisip namin dito, baka makalabas lang siya sa ganito kalaking butas. Kung sakaling makalabas siya, dagdagan naman natin ito ng kabilya. So dito medyo open pa to, takpan lang namin to ng screen
para hindi siya makalabas. Kasi wala na si Connor. So si Bingo nilipat namin doon. Yan. Pinalik namin siya sa dati na kwarto. Tapos pag malipat namin dito si Goy Goy, kung sakaling hindi siya makalabas, so yung kulungan niya dito, dito namin ilagay si Waki. Goy, si Goy ngayon tumaba na siya dahil palagi siyang binigyan ng feeds. Pero kung kanin lang yung ibigay sa kanya mga kaprobinsya, hindi siya tumaba. Mamayat siya. No, namuktol na oh. Uy, namuktol na ka? pag brown niya ha? Kaniba? Ano man eh? Namuktol na si Goy Goy. Yan. Goy, tingnan niyo po yung kamay niya. Parang kamay ng tao. So, may malaki ka ng kulungan, Goy. Hindi naman siya pwede na mamalagi sa labas mga kaprobinsya. Kasi manggulo siya sa kusina. Yung mga gamit namin doon, mga kutsara, mga sabon, paglaruan niya. Paminsan-minsan, pinalabas namin siya. Tapos ibalik lang namin siya sa kulungan. Gusto mong lumabas, Goy? Kung malipat na natin si Goy Goy, may malaki na siyang kulungan nito. Tapos maglagay tayo ng swing. Lagyan dito ng upuan ni Goy Goy. Para may upuan siya. Yan. Sa mga nakarang video po natin, pumasok siya sa loob dito sa loob ng kulungan ni Bingo. Buti na lang si Bingo. Medyo may takot din siya ni Goy Goy. Hindi siya kinagat ni Bingo. Gagayang oh. Gapachancing ka Goy. Naunsa naman ka Goy? May nagsuggest po na hanapan natin ng asawa si Goy Goy. Ayaw ni Mrs. mga kaprobinsya. Kasi yung lalaki na unggoy, magbago yung ugali pag nasa insaktong edad na sila. Maging wild po sila. Tapos pag may lalaki tayo dito, baka dumami yung unggoy natin dito, mahirap. Okay lang pag gawin natin sanctuary. Noong una, parang nalilito ako kung paano ginawa yung sanctuary ba ng mga unggoy. Kasi doon sa part ng Occidental at saka doon sa part ng Santa Catalina dito sa amin, sa Negros, may mga sanctuary na unggoy. Naisip ko po kung paano nila pinaparami o paano nila napaamo yung unggoy. Napakadali lang pala. Sa akin lang pag-iisip, kung gusto natin magkaroon ng sanctuary ng mga unggoy, ang una natin gawin, mag-alaga tayo ng mga unggoy na mga babae at saka lalaki na mga bata pa. Kasi yung mga bata pa, hindi sila umalis pag doon sila lumaki sa ating area. Katulad sa ating unggoy, kahit pagkawalan namin siya, hindi siya umalis. So kung may asawa siya or kung may partner siya, malaki ang posibilidad na dumami sila dito sa ating area. So masanay sila sa mga tao, masanay sila sa ating area, so hindi na sila umalis. Ang problema kung maghanap tayo ng partner ni Goy Goy, baka dumami sila at hindi na namin maatupag, hindi na namin maalagaan at maging flourish sa ating mga kapitbahay dito. Kaya hindi pwede. Diba Goy? So sorry Goy ha. Medyo kay partner Goy. Goy. Kusiun yung uting. Kusiun yung tuting Goy Goy. Kusiun man eh. Kusiun. Huh? Ay, kusiun. Kusiun. Lagi paglaro Kusiun eh. Kusiun. Mga kaprobinsya, kaya na po yung ulam namin, tilapia, yung na-harvest namin. May bulad, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Ikaw lang mo ha. May basketball ko tipikan sa ninyo. Pakinggan mo kami. Satu dong. Tuntas seperti ini. Kasulang mo lagan daw. Lupig ko gusto niya niya bro. Pag ganaw. Bata lang inilatang kung to.
Bakit kung pangit ng bata na? Oo, kaya ko noon. Lahat siya sa ibang mata. Walang tudlas yun ang... Saan? Hindi na dagat. Pero gabi ilagay yung hugasan na ako, no? Mukha ko yung niyatan mo. Dahil lagi yung bata, ibang bata, no? Abroad, di malato ng silke, haploy-haploy ng silko. Kaya magpakalato mo siya, sabi na magabiin ha. Ihato siya. Para kung nahawala na, trabaho mo yung katulog. Yung pong talaga siya, di sila malatog po kaway. Ano malatog niyo po? Kasi dahil ang mag-joke baro. Kung sino ka na yun. Siya po ng bata. Para doon sa nyo po umangkon. Istirada, lumilumor mo to. Pero nagka-bonjok ka na baga. Galas niya ay gaya lumilumor ha. Dahon po yun. Ha? Dahon. Ay, bata kabalog asa tugikan nga eh. Mao siya. Yan masasaya. Dahil lumilumrang kamuhag. Wala mo kita. Kaya katawa ka daw. Lalo bigay. Nice. Mga produkto ba niya? Ay, si Kuy Kuy taka pang mo sa siyang tabo gabi eh. Kumusta daw? Be. Ang dugo? Namuhag ng gabi dahil. Namuhag. At sa pamilyahan ng gatang. Puhag ko eh. Wala na gamit tulok yung mamatay yung sapat. Hindi po mukha kaliro sa mahal. Kaliro na yung puhan. Nanisipan na gabi ko. Diyan pa magtubi eh. Di na sa magto. Sa og agto magpugog ari mo jud dire. Pare siya. Ya pare ko. Di kita sa magto kada kung gapangit ko sa ning bangko ko kay di ko magto. Kahit tabangan mo. Oh, tabangan natin. Yan, Islam. Dire, ano dire? Di, wala dam. Kali mo po asa yung daman ng lugar.